Alright, ngayong hapong ito, ako po ay minsan pa excited na maibahagi po ang salita ng Panginoon. Meron bang mga bisita rito? Pwede bang pakitaas ang mga kamay? Because we just would like to welcome you. Meron ho ba? Well, nahihiya. Anyway, we just would like to thank you for coming over. We are so excited to have you this afternoon. Alright, purihin po ang Panginoong Diyos. Tayo ho ba? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Huwag kayong mahihiya. It is for the Lord. Tayo ho ba ay nanonood ng mga noontime show? Ano ho ang inyong pinapanood sa dalawang ito na inyong makikita sa screen? Meron ba? Nanonood? Sino ba dito mga dabarkads? At ang mga madlang people. Meron ba? No. As we all know, sila po ay magkalaban, magkaribal. Sa pwesto, sa pataasan ng rating, sa pagalingan, at sa kanilang mga audience. Yan po ang makikita natin. Rivalry between the two. Each is a rival of another. Well, kung hindi kayo nanonood niyan, I'm sure, sa mga nakatatanda ng kaunti, naalala niyo ho ba kung sino ang rival o ang karibal ng personalidad na ito? Do you know him? Do you know? Naalala niyo? By the way, siya po si Presidente Marcos at ang kanyang rival nung panahon na yon ay si... Ay, ako lang nakakaalam. Alam mo, nung panahon namin, si Ninoy ho yun. Baka hindi ho ninyo alam. Alright. Siguro ito kilala nyo na. Sino ho ang karibal sa rivalry, sa pinakamataas na pwesto ng pagiging kilalang star ng mga panahon na yon? Do you know? And do you still remember that personality? O, di ba? Mga matatanda nakakakilala sa kanya. At ang kanya pong karibal ay walang iba kundi si... Okay, alam nila, si Nora Honor, ang superstar ng pelikulang Pilipino. Alright. I am saying these things sapagkat, alam ko ninyo, hindi po nawawala ang labanan. Ng kahit po sa ang larangan, kahit po sa basketball, kahit po sa artista, kahit po sa negosyo, kahit po sa amin, alam mo ninyo, sa aming mga artista, talagang kanya. May mga labanan ho talaga yan. Kakaya naman sobra. Of course, kahit po pumunta kayo sa mga fast food chains, yan, meron pong naglalabanan ng mga fast food, At siyempre, hindi nawawala kapag ikaw ay sobrang, kaakit-akit, marami pong umaaligid sa iyo. Maraming magkakaribal na manliligaw sa isang magandang babae. Marami pong pumipintuho sa isang kwapong lalaki. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Wala akong matandaan. Excuse me. Yan tayo Meron pong rivalry. Merong nag-aagawan sa puso. Ngayong hapong ito, pag-uusapan natin a rivalry in our heart. Sino ba ang naglalaban sa ating puso? Sino ba ang karibal ng Panginoong Diyos sa ating puso? Who is God's rival in our heart? Can you identify? Na-identify nyo ba kung sino, kung mayroon man, nakaribal ang Diyos sa ating puso? Ngayong hapong ito, pag-uusapan natin ang buhay ng isang kilalang tao, ng kilalang Bible character, na nabuhay na pinagpala ng Panginoon, subalit na natiling ang Diyos ay mayroong karibal sa kanyang puso. And let me read to you the book of 1 Kings chapter 10, beginning verse 23. Sabi po rito, King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. The whole world sought audience with Solomon to hear the wisdom God had put in his heart. Year after year, everyone who came brought a gift, articles of silver and gold, robes, weapons, and spices, and horses and mules. Let us bow our head and let us pray.
Dear God and Heavenly Father, we thank you so much for your word. We thank you so much for you have brought us here in your house of praise. We have given you our best worship, our best praises. Today, God, we are giving you our best attention because we just would like to hear your word. Please change us. Please encourage us. Make us better person, oh God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Si Haring Solomon ay isang lingkod ng Panginoon na ginamit niya ng panahong ang Israel ay nasa kanyang golden years. Ito po yung panahong siya po ang pinakamagaling na bansa, pinakamalakas na bansa noong kapanahunan na iyon. No? At katulad po ng maraming Kristiyano, siya rin po ay binigyan ng maraming pribilehiyo. Meron ka bang pribilehiyo bilang Kristiyano? Si Haring Solomon ay kakaibang pribilehiyo ang naigawad ng Diyos sa kanya. No? At ito ay dahil na rin sa pabor ng Panginoon. No? Dahil na rin sa pangako ng Diyos kay Haring David that he would make his son a king. Pagkatapos niya, magiging hari ng bansang Israel. And let me share with you some, I may say some, sapagkat napakarami, some of the privileges that this King Solomon had during his time here on earth. The first privilege that he had was he built the first temple of God in the King of Israel. Maliban sa pagiging hari ng isang golden era, in the golden era of a nation, Israel, siya rin po ang unang hari na nagtayo ng napaka-engranding templo ng Panginoong Diyos. King David, his father, desired to build one, but God did not allow him. Because as we all know from history, si Haring David po ay nakipaghamok. Siya po ay maraming napatay na tao, maraming napatay na kalaban, maraming dugo sa kanyang mga kamay kaya't hindi siya pinayagan ng Panginoong Diyos na magtayo ng kanyang tahanan. At ito ay ibinigay ng Diyos na pribilehiyo sa kanyang anak. No? I'm sure, bawat isa sa atin ay gustong maging kabahagi, magtayo ng sarili nating templo, maging kabahagi tayo, no, in the innate goodness of our heart. But of course, we are not given that kind of privilege. Pero alam mo ninyo, mga kapatid, gusto ko lang ipabatid sa inyo, bagamat hindi po tayo pinapayagang magtayo ng iglesia o ng isang building katulad ng ibinigay kay Haring Solomon, ang isang magandang pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa mga kasalukuyang Kristiyano at sa mga Kristiyanong darating at sa nakalipas. Alam niyo ho kung ano yon? Ang ating puso ay naging templo ng isang Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. What a privilege! Hindi ba? Yan ang pribilehiyong binigay ng Panginoon sa Kanya. No, magtayo ng templo at ang privilege natin ay manahan ng Panginoon sa ating puso bilang mga Kristiyano. And then number 2, God asked him what he wants. Isang magandang pribilehiyo para tanungin ka ng Panginoon, ano ang gusto mo? Merong isang istorya sa Bible in the New Testament era when Jesus was passing by, merong isang bulag na nakaramdam na dumaraan ng Panginoon and he was shouting. And Jesus came to him and he asked what he wanted. Si Haring Solomon, binigyan din ng pagkakataong matanong ang kanyang naisin sa buhay, kung ano ang ibig niya. No, marami sa atin, we are asking God to give what we want. Pero si Haring Solomon, iba. 1 Kings chapter 3 verse 5. Sabi dito, that night, the Lord appeared to Solomon in a dream, and God said, what do you want? Ask, and I will give it to you. What a privilege. Para tanungin ka ng Panginoong Diyos, ano ang gusto mo sa buhay bilang isang magiging hari ng isang aking pinagpalang bayang Israel. Ask whatever you want. Pag ikaw kaya ang tinanong ng Panginoon, ano kaya ang iyong naiisip na hingin sa Panginoong Diyos? Si Haring Solomon, hindi siya humingi ng lakas, hindi siya humingi ng kayamanan, hindi siya humingi ng kamatayan ng kanyang mga kaaway, kundi ang hiningi nitong si Haring Solomon ay wisdom.
The privilege of being asked by none other than the King of Kings and the Lord of Lords. At may kakayahan ang Diyos na ipagkaloob ito sa Kanya. And because He chose the right choices, the wisdom, na kinakailangan niya sapagkat napakalaki ng bansang Israel, kaya't ang Kanyang hiningi sa Panginoon ay dunong para mapalawak or matutunan niyang pangunahan ang bansang Israel. That's why he was considered the wisest man who has ever lived on the surface of the earth. Ganun po siya kagaling. Sa lahat ng mga yumapak sa mundong ito, from time immemorial hanggat sa mga darating na panahon, wala na pong ipanganganak na magiging sindunong nito pong si Haring Solomon. And one or some of his wisdom and talent na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon ay, alam ho ba ninyong itong si Haring Solomon, he understands science? Hindi pa naiimbento ang salitang siyensya or agham. Marunong na ang Haring Solomon ng agham. In 1 Kings chapter 4 verse 33, he could speak with authority about all kinds of plants. With authority, hindi hula-hula. Sa madaling salita, ito pong si Haring Solomon, hindi lamang isang hari, kundi isang botanist. He knows anything about plants. From the great cedar of Lebanon to the tiny hyssop that grows from the cracks in a wall. Pati yung mga halamang tumutubo, kapag bumiyak ang isang pader. Pati yung mga halaman doon. Alam niya with authority about these plants. What else? He could also speak about animals. Wow, a zoologist. A scientist, a zoologist. Birds, small creatures, and fish. Pati yung mga isda. I did na to. Ito pala, ganito pala karunong. Itong si Solomon. Akala ko, yun lang ang kanyang alam. Yung kanyang dunong sa maraming bagay. Pero technically, he had these understandings. And aside from that, he also understands the language of a mother. He is not a mother, he is a man, but he understands the language of a mother. There was a time na kailangan niya pong magdesisyon sapagkat mayroong dalawang prostitute na lumapit sa kanya, nag-aagawan sa isang sanggol. Hindi po niya alam, technically, sapagkat hindi pa nauuso nung panahon na yon ang DNA testing. Pero nagtatalo ang dalawang prostitute, walang pwedeng paniwalaan sapagkat bagsak ang integrity noong mga panahon na yon ng mga prostitutes. Ang sabi ng prostitute 1, akin ang sanggol na yan. Ang sabi ng prostitute 2, hindi, sa akin yan. Alam niyo po, sa labis na, sa dunong, itong si Wisdom, itong si King Solomon, kumuha po siya ng espada. Kanya pong lalagarin, o ipalalagari niya sa kanyang tauhan, yung sanggol na yon. Ang sabi ng isang prostitute, huwag mong papatayin ang sanggol na yan sapagkat mas mabuti pang ipagkaloob mo na sa aking katunggali kaysa mapatay ang batang yan. And he understood the language of a mother. Ang isang ina, mas pipiliin niyang mawalay ang anak, wag lamang mapahamak. And he understood that. Isn't it? God is so amazing that He was able to give that kind of wisdom to King Solomon. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon because of that? Hallelujah! At ano pa ho doon? Akala ko doon lang, meron pa. He composed 1,005 songs and 3,000 proverbs, literature, and music. What a man! 3,000 proverbs, 1,005 songs. At hindi lang yun, King Solomon is not just a king, he is a preacher. Ecclesiastes chapter 1 verse 12, it was King Solomon who wrote this book. Sabi niya rito, the preacher was king over Israel in Jerusalem. Isa rin pala siyang preacher. Iyak-iya naman ako sa kanya. Isang hari at isa ring tagapagturo. Isang mamamahayag, nagpapahayag ng mga kaalaman at karunungan.
Ito po si King Solomon. Yan po ang kanyang wisdom. Hindi lamang po siya matalino, hindi lamang po siya marunong. Siya rin po, dahil sa kanyang puso, dahil sa kanyang pagpapakumbaba, nung humingi siya sa Diyos, pinili niya ang wisdom, pinagkalooban din siya ng Panginoong Diyos ng kayamanan na hindi naman kasama sa kanyang hiningi. That's why he became the richest king of his time. Napakayamang hari, napakayamang bansa. 1 Kings chapter 10 verse 21, samples of his, riches. All of King Solomon drinking cups were solid gold. Nakainom na ho ba kayo sa tasang hindi 18K gold, ha? Solid gold. As were all the utensils in the palace of the forest of Lebanon. They were not made of silver, for silver was considered worthless in Solomon's day. Pag nagkalat ang mga pilak sa kalye, sa labasan, hindi papansinin ng kanyang mga kababayan sapagkat ito'y walang halaga sa kanila. Ganoon lamang naman kayaman itong si Haring Solomon, ganoon lamang naman kayaman ang kanyang bansang Israel. And aside from that, because of these riches, because of this wisdom, siya po ay napatanyag sa lahat ng dako ng daigdig. He became famous. In fact, a certain queen of Sheba, ay dumayo pa para lamang marinig ang dunong nitong si King Solomon. At marami pong mga representatives at ang iba't ibang hari ng iba't ibang bansa ipinadadala kay Haring Solomon para makarinig lang ng dunong mula sa haring ito. Ganun po ang kanyang kalalagayan. Kung kaya naman, ano po ang naging resulta para sa kanyang bansa? In 1 Kings chapter 4 verse 20, the people of Judah and Israel were as numerous as the sand on the seashore. They were very contented with plenty to eat and drink. Plenty to eat and drink. Siyempre, hindi naman po sila magiging gluttony, masyadong lalaki ang kanilang tiyan. Pero sila po ay kontentong-kontento, sila po ay napakaraming pagkain, hindi po nila iniintindi ang taggutom. At higit pa riyan, sila po ay nasa gitna ng kapayapaan dahil sa kanyang paghahari. Now the question is, kung ganito po ang kalagayan ng bansang Israel sa paghahari ni King Solomon, sa kanyang pagtatapos, in fact, after his kingship, yung sumunod na hari, yung kanilang bansa ay nahati po sa dalawa. Nagkaroon po ng Northern Kingdom and the Southern Kingdom. Dahil mayroong problema. Nagkaroon ng malaking problema si King Solomon sa kanyang relasyon sa Panginoong Diyos. Napahamak po ang bansang Israel sa mga susunod na salinlahi. And the question is, what went wrong? Minsan po sa ating buhay, nag-umpisa tayong tama bilang isang Kristiyano, pinagpala tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng hindi natin malirip na blessing, and upon blessing, pinagpapala ang ating ministeryo, ang ating kabuhayan, ang ating mga anak. Pero along the way, nakakaharap po natin ang mabibigat na pagsubok na ilalagay po tayo sa hindi tamang kalalagyan. Minsan naiisip natin, what went wrong? At ito rin ang katanungan ni Haring Solomon. Saan nagkamali si King Solomon? Sa kabila ng pagpapalang at pabor na ibinigay ng Diyos sa kanya, bakit nagkaganon ang kanilang bayan? 1 Kings chapter 11 verse 4, we're going to unlock this problem of King Solomon. Sabi niya rito, and the heart of King Solomon was not fully devoted to the Lord, his God, as the heart of David, his father, had been. There, the problem lies. Yung kanyang puso, bagamat umiibig sa Diyos, bagamat nagpapakumbaba sa Diyos, siya po ay nangingiming humingi sa Panginoong Diyos ng kayamanan, ng kagalingan. In fact, wisdom lang ang kanyang hiningi. Bagamat mahal na mahal niya ang Panginoong Diyos,
Meron palang ibang iniibig itong si King Solomon. Merong karibal ang Panginoon sa kanyang puso. Maraming mga Kristiyano, baka ikaw yon kapatid, sinasabi mo sa iyong sarili na mahal ko ang Diyos. Naglilingkod ako sa Diyos. Handa kong sundin ang kanyang banal na kalooban. But the problem is, kalahati lamang ang umiibig sa ating Panginoon. At yung kalahati naman ay merong hinahanap. Because someone is wanting to take the place of God in our heart. Maybe this message is for you if you are in that particular situation. No? Ito pong kalagayan na ito ni King Solomon ay hindi pwedeng palampasin ng Panginoong Diyos. Bagamat pinagpapala siya ng Panginoon kapag ang isang tao ay hindi na fully devoted, yung kanyang puso ay kalahati na lamang. In fact, ito po yung totoo nyo. Pag tayo ay merong minahal maliban sa Diyos, ito po ang ibig sabihin niyan. 1 John chapter 2 verse 15, sabi rito, "Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him." Kapag akala mo, iniibig mo ang Diyos, pwede ka pang magmahal sa ibang bagay, sa sanlibutan ito, yan ay isang malaking pagkakamali. Sapagkat kailanman hindi gugustuhin ng Diyos na may karibal siya sa iyong puso. And if you choose to love the world, the love of the Father will no longer be in you. The love of God, if I would be taking this verse upon the life of Solomon, is no longer in him. Pangalawa, sa James chapter 4 verse 4, "You adulterous people," talking to the Christians of the time of James, "don't you know that the friendship with the world is hatred toward God, and anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God?" Hindi ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutang ito ay pakikipagkagalit sa Diyos? At ang sino mang nakikipagkaibigan ay kaaway ng Panginoon. Kaibigan lang ha. Hindi ka pa nagmamahal, kinakaibigan mo lang ang karibal ng Diyos, you become an enemy of God. Sa case ni King Solomon, saan ba nakafocus ang kalahati ng kanyang puso? Saan ba nakatingin ang kanyang puso? Umaagaw sa pwesto ng Diyos sa kanyang puso bilang lingkod ng Panginoon. Let me read to you the 1 Kings chapter 11, beginning verse 1. Ito po ay kasaysayan ni Haring Solomon kung bakit ang bansang Israel sa mga sumunod na saling lahi ay tuluyang napahamak at tuluyang nawala sa mapa ng daigdig ng mga panahon na iyon. Verse 1, "King Solomon, however, loved many foreign women." Ang iniibig niya ay hindi lamang babae mula sa iba yung dagat, mula sa ibang bansa. Besides Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. Napakaraming babae ang iniibig at minamahal nitong si Haring Solomon maliban sa Diyos. Mga lalaking naririto, do you love women? Mga babaeng naririto, do you love men? Alam niyo, ang Panginoong Diyos, ino-honor niya bilang tao na hahanga tayo sa babae, hahanga tayo sa lalaki. Pero wag nating gawing pamalit sa pwesto kung sino man niyang lalaki o babaeng yan sa pwesto ng Diyos sa ating puso. No? Siguro, yung ilan sa inyo, hindi, isa lang. Diyos lang ako. Meron akong asawa, pero siya lang. Good for you. Maring hindi babae. Maraming iba pang umaagaw ng Diyos sa iyong puso. Na I don't know. Baka sometimes, baka ministeryo pa yan.
No, hindi po masamang magministeryo. We are encouraging you to be in the ministry. Pero minsan dahil sa ministeryo, sa tindi ng pressure at ng stress, nakakalimutan nating makipagniig sa ating Panginoong Diyos. Ano po yung sumunod? Sa verse 2, ito ang dahilan. No? Maliban, ayaw ng Panginoong Diyos sa maraming babae, kundi ayaw din ng Panginoon ng mga babae mula sa ibang bansa. They were from nations about which the Lord had told the Israelites, "You must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts and their gods." Nevertheless, Solomon held fast to them in love. In the case of Solomon, God's rival is these women from other countries. Pero pansinin niyo po yung verse na yon, Solomon held fast to them in love. Wala na po siyang magawa. Alam niyo po, ito ang masamang gagawin ng karibal ng Diyos sa atin. God's rival in our heart, it will trap you. Ikukulong ka niyan. Hindi ka makakawala. Hindi ka makakaalis. Alam ni Solomon, because of his wisdom, that he has to love God with all his heart, soul, mind, and strength. Pero dahil ang kalahati ng kanyang puso ay nasa mga magagandang babae mula sa ibayong dagat, siya po ay natrap ng karibal ng Panginoong Diyos. Hindi siya makaalis. Are you in that situation? Na alam mong mali na yung ginagawa, pero nagpapatuloy ka pa rin, gusto mo nang kumawala, pero hindi ka pa rin makaalis. That is what God's rival is doing to those who entertain these problems. Ano pa yung sumunod? Verse 3, ganito po siya tinrap. He had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. Ilan ba yun? 700 plus 300. 1,000. Kilala niya pa kaya yun? Oh, ang dami. There are only 365 days in 1 year. Kulang pa yung isang taon para makausap niya bawat isa. Hari pa siya. Can you imagine that? Indulge. A man who is the wisest king who has ever lived on the surface of the earth. As Solomon grew old, siyempre dapat pag nag-grow old ka, you gain more wisdom. Pero iba po ang naging kanyang kalagayan. His wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord as his God, and the heart of David his father had been. God's rival will turn you away from the Lord your God. At this point in time, brothers and sisters, you have to identify that God's rival. Because that particular rival of God will and is turning you away from the love of God. Verse 9, the Lord became angry. No, this is the fruit. This is the consequence of entertaining the rival of God. God became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. God has appeared to him twice, reminding him, warning him, tigilan mo na yan, Solomon. Hindi na tama yan. So the Lord said to Solomon, since this is your attitude, and you have not kept my covenant and my decrees, which I commanded you, I will most certainly tear the kingdom away from you. Dahil in-entertain niya ang karibal ng Diyos, yung kanyang tunay na minamahal, yung kanyang bansang Israel, yung kanyang passion, yung dahilan kung bakit siya may wisdom, yung dahilan kung bakit binigyan siya ng Diyos ng kayamanan, yun mismo ay tatanggalin ng Diyos sa kanya. Kaya nga nung sumunod na hari,
Yung pag-aaklas ng mga tao ay gano'n na lamang, nahati sa dalawa ang bansang Israel. In the northern part, yun na lamang ang Israel, and the southern part, tinawag na nilang Judah. Mayroon ng dalawang hari ang bansang Israel na kanyang pinamunuan ng buo. Maybe you are holding dear to that God's rival in your heart. Hindi yan magtatagal sa iyo. Kukunin din yan, aalis din yan, sasaktan ka rin yan. If that God's rival somehow gaining ground in your heart. No? Verse 14, then the Lord raised up against Solomon an adversary, Hadad the Edomite from the royal line of Edom. Nagtayo ang Panginoong Diyos ng kalaban. Na laging aaway, lalaging magpapahamak kay King Solomon. You know, brothers and sisters, if we entertain the rival of God in our heart, hindi ka lalayuan ng kabigatan, ng trouble sa iyong puso, sa iyong buhay. That is the consequence. Ano yung ginagawa ng rival na ito ng Panginoon sa ating puso? Inilalayo ka nito mula sa iyong Diyos. Magugulat ka, tinatamad ka ng magsimba, magugulat ka, ayaw mo nang umattend ng mga small groups, ayaw mo nang mag-ministry, ayaw mo nang mag-devotion. Hindi mo alam kung bakit. Ang gusto ng Panginoon, tanggalin mo ang lahat ng iyan. Kaya palang gusto ng Panginoon, wala kang ibang iibigin, kundi ako lamang. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Not because He is selfish, but because He doesn't want you to perish. Ganun ka minahal ng Panginoong Diyos. Ganun ako minahal ng Panginoong Diyos. Kaya ngayong hapong ito, I know God is saying something. He must be telling something to your heart. Anak, you know what I am talking about. I know what God is addressing in our heart. Kailangan natin itong alisin bago maging uli ang lahat. Gusto ng Panginoon maranasan mo ang magandang buhay. Gusto ng Panginoon maranasan mo ang kanyang presensya sa lahat ng sandali ng iyong buhay. But you have to take it away from you. Kailangan mo itong isuko sa Panginoong Diyos. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, wala kang ibang papansinin. Ayaw ko nang may karibal sa iyong puso. Ayaw kong ikay mapahamak. Ngayong hapong ito, I know God, the Holy Spirit, is prompting you. Lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Let us bow our head and let us pray. Dear God and Heavenly Father, thank you for your word. Thank you for revealing what went wrong. We have been thinking all along, and today you are revealing it to me, you are revealing it to your people. Panginoong Diyos, ngayong hapong ito, bigyan mo ako ng kalakasang iwanan, tapusin, at isuko sa iyo ang mga bagay na ito ng maagaw sa aking puso mula sa iyo. If that is your prayer, if you want to consider God's calling in your heart, God's prompting in your heart, can I invite you to come forward? Tell it to your God, God, ikaw lang ang aking iibigin. Ikaw lang ang aking paglilingkuran. Ikaw lamang ang aking sasambahin. As the praise and worship team sings this song, come, rush to the altar of God. Sabihin mo sa Diyos, Diyos, ngayon ang tamang panahon na magsuko sa iyo. Ngayon ang tunay na oras, Panginoong Diyos. Hindi mamaya, hindi bukas. Panginoon, tama na, mahirap na, masakit na, Panginoong Diyos. Kusikaya rabakanda.